bansa. Kita sa mga kaibigan at saka sa mga ito ay simulan natin ang meeting ang umaga nito. Pupuri at masasabi natin ito. Sabi po sa Simanaya 3:17, the Lord your God is your midst in your midst. So our Lord now is in our midst. Nasa kita po natin ang prayer. The mighty God will
Let's continue to lift the name of our Lord this morning. Let us ask for His presence to be with us. Fill this place with your presence, O God. May your Holy Spirit be upon us, O Lord.
mainit pala. Yan, napakasarap pagpuri sa Panginoon, ano? Tunay nga na yung pag-awit pa lang natin kanina, napagpala na po tayo, amen? Yan. Last week talagang sobrang blessed tayo. Kaya naman, this week, this day naman, kailangan ibalik natin sa Lord yung blessing na binigay sa atin, yung ibang kakaibang nararamdaman natin every time na nagpupuli tayo sa Panginoon, di ba? Kaya nga po, every Sunday, napakasarap umawit. Kaya kanina nasa likod ako, feeling ko nagko-concert ako. Napakaganda ng boses ko, yan. Di ba? So, para sa Panginoon, napakasarap po magpuri, no? Yan. So, tithes and offering po tayo. Yan. Alam naman natin paano magbigay. Alam naman natin, okay, dapat natin ibalik para sa Panginoon. Yan. Gusto ko lang pong magpahagi sa inyo. Siyempre, meron tayong kwento ni Kuya Darwin, personal experience. Ano? Share ko lang sa inyo gaano ba talaga effective yung ating katapatan sa pagbibigay kung pagpabalik sa Panginoon. No? Kung maalala niyo po, di ba nag-aalaga ako ng manok? Marami akong alagang manok, bibi at kung ano-ano pa. No? Nung unang nakabenta po ako ng manok, for 500 pesos yung isang piraso lang, sabi ko, itatimes ko to po kasi first fruit ko to sa mga alaga ko manok. Alam niyo mo ba ang nangyari? Itinigil ko po ang pagpapapisa ng aking sisiw dahil hindi ko na po kayang alagaan. Sobrang dami po. Halos araw-araw po may nagpipisa doon sa aking incubator. May bumibiling taga Cavite, may taga Laguna, iba-ibang lugar po. Malalayo pa. Meron din po sa lugar namin. Ano po gusto ko sabihin dito? Kung magkakaroon lamang tayo ng katapatan sa Panginoon, susunod tayo sa kanyang sinasabi, hindi tayo lugi. Tingnan niyo po si Kuya Darwin, si Brother Darwin. Ako po yung sumuko doon sa binigay ni Lord. Hindi ko na kayang alagaan, hindi ko na kayang i-monitor lahat. No? Ang sarap. Minsan may bibili sa akin ng halagang 5,000, halagang 8,000. Minsan, may bibili sa akin kailangan ng 50 pieces na manok, dadalhin sa farm. Mga ganon. Hindi ko naman inaalok, hindi naman ako nagpo-post na ng mga ganon. Mabuti doon. Di ba? Isa pa. May isa pa totoo. Ano? Yung po kami po hanap buhay na karne. Yan. Di po ba? Noong una po, talaga naman mahina lang. At yung pinuhunan ko, inutang ko lang po sa aking asawa. Utangin mo ako ng 30,000 at ipupuhunan ko sa karne. So napakabuti ng Lord. Ganun din po, yung aking unang kabuang kita nung buong linggo, ibinigay ko rin po sa Panginoon. No, 100% ang ibinigay ko po. Alam niyo po ba, yung 30,000 na yun, nakabayaran ko na po sa aking asawa. At ang problema ko po ngayon, freezer. Yan. Bakit po? Marami pong laman, napuno na yung freezer ko, may sales na sa akin, nabayaran ko yung utang. Ngayon umaga nga po, meron may order sa akin, alam mo, 5 box na pata. Hindi ko po siniliver, hindi ko tinila. Sabi ko, Sunday ngayon, araw ni Lord. Hindi natin pwede ganahin yan. No? Ano na naman yung makikita natin dito? Kung magkakaroon lang tayo ng katapatan sa pamibigay natin ang ating inapon ng ating tithes and offering sa ating Panginoon. No? Ibabalik natin yung dapat ibalik, ibibigay natin yung dapat natin ibigay. Hindi tayo malulugi. Tignan niyo po si Kuya Darwin, isang buhay na patotoo na kung magiging tapat tayo sa Panginoon, no? Hindi tayo malulugi, walang talo. Kung maluwag sa puso natin na tayo nagbibigay, nagpapahagi sa ating kapwa, sa ating church, nakikita na Lord yan. Hindi yan kumple. At yung siksik, liklik, umaapaw na pagpapala na ipinangako sa ating Panginoon, hindi po yung lokohan. Totoo yun. At mararanasan at patuloy nating mararanasan kung patuloy tayo magtitiwala at magiging tapat sa ating Panginoon. Amen? Yan. Kung gusto nyo rin po na maging katulad ni Kuya Darwin na talaga namang ang daming patutuo at kabutihan ng ating Panginoon, no? Maging tapat din po tayo sa ating pagbibigay para sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating puso. Amen? So yan, I do believe na hanayin na po ang ating mga tithes and offering para sa umagang ito. Hawakan po natin at ipapasalangin po natin yan. Hallelujah! Burito, Diyos, mapakabuti po. Maraming salamat sa dakilang umagang ito. Muli may pagkakataon kayo Panginoon upang
magbahagi, Panginoon, magbigay, magbalik ng aming mga tithes and offering. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo po para sa bawat isa, sa mga tao, sa mga kapatid namin, na tunay na patuloy na nagbabahagi, Panginoon, ng mga biyaya na pinagkakalugod sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagpapala ay umagos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga trabaho, hanap buhay, at kung ano pa man. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na lagi yung pinatutunayan sa aming Panginoon ang inyong katapatan. Tulungan mo kayo, Panginoon, at sa tuwing na ay magkaroon din ng katapatan, Panginoon, na makasunod sa iyo. Maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat kamay, Panginoon, na nagbibigay ng may hindi, may saya sa kanilang mga puso. Puri ko, Diyos, na pumamit sa langit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wala akong 1,000. Meron ako 1 peso. Wala pa po kanina. Ako yung niyak. Ang dahilan po niyan. Pinantay niyang 1,000. Anyway po, kasi inawit yung Do It Again, actually I requested it. I remember po, during our first anniversary, we sang that song, if I'm not mistaken. Tama ba ako, ano? Sino ba yung kumanta nun? I think it was, ang song leader yata ay si Des, if I'm not mistaken. And hindi ko naman alam kung bakit. Kasi po naalala ko, tayo mag-message. Goodness, God. I don't know it. Anyway. Pwede ba makain ilang inumin? Huwag malamig ka. Hihinga lang po ng konti. Sabihan nyo nga po ito, tabi nyo. God is good. God is good. Parang hindi totoo yung sinabi nyo. Tapigay nyo po yung balikat, sabihin nyo. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Umanap ka ng katabi mo.
Naniniwala po ba kayo that the God who made the heavens and the earth, the God who called you, sa tama na. Buksan mo na. Hindi ko kaya buksan yun. Pas na. The God who was called you is the same God na itatawid ka sa landas. Dami ko po nakikitang maganda. Sige, nakaasa ng kamay. Parang naka-COVID bigla gumagano lahat. Anyway po, the same God who will bless you every day. The same God who will be the God na hindi ka pababayaan. Kahit saan ka pumunta, kahit magpakadayo-dayo ka, kahit magtago ka sa kanyang presensya, hindi mo siya pagtataguan. Parang wala ako doon sa mensahe ko ngayong maga. But I do believe na God has been so good and will continue to be so good sa life ko na. Come what may. Magkasakit ka man, mag-iina ka. Ano man ang mangyari? We have a God who is the same yesterday, today, and forever. Parang hindi amen. Aksan nyo naman pagka sa Panginoon. Sige ba, palakpakan natin! God called me noong 1982. And the God who called me noong 1982, nakita ko ay hindi nagbago. Ako po ang nagbago. And everyday tayo yung at madalas po, natatalikod tayo. At iba yung sinusundan natin. Ibig sa Panginoon, madalas na lumiliis tayo. Lumalayo, lumiliis doon sa landas na huwag kang naman. Naiyak tuloy ako eh. Niyak yun. 100,000. Anyway pa. Tuloy tayo. Kumain na nga po tayo. Naalala niyo po ba sa life ninyo? Nung you were so down, parang gusto mo tabunan ka na lang ng lupa para matapos na ang lahat. And yet you saw the hand of God reaching out to you. Actually, we don't reach out to God. It is always God who is reaching to us. Although yung song kanina inawit natin, I'm reaching for your heart. No? Dapat lang hanapin talaga natin ng Panginoon. And yet, the truth is, no, it is not us who is reaching God. It is always God. Why? Because we always turn our back from God. That is truth. Yun po yung katotohanan. And God in His goodness, mercy, love sa atin, inabot niya laging kamay niya. Remember niyo po si Peter? When he walked on the water looking at Jesus. Kaya lang, split second na inalis niya yung tingin niya sa Panginoon. Lumubog siya.
At isa lang sabi niya, Lord, save me. Ano pong ginawa ng Panginoon? I-reach out to Him. Nakita niyo po yun? Ganun po ang God. Kahit hindi mo sabihin, actually, kung minsan na nagugulat tayo, hinahangat tayo ng Lord. That is God. Shall we come to Him in prayer? Our Heavenly Father, we thank you for your goodness, mercy, and love towards us. You have never, never, and will never fail to love us. Your goodness, Panginoon, ang siya nagbibigay sa amin ng kalakasan every day, every time ng life namin, Panginoon, that though may mga trials, may mga pag-iirap, Panginoon, you are there, reaching to us, embracing us, telling us, I love you. Thank you, Lord. Panginoon, inaalala po namin si Bomac ngayon na nasa hospital. And all the rest, Panginoon, ang maaaring merong karamdaman. We remember them. Every one of them. We ask God that in your mercy, reach out to them and strengthen mo po, Panginoon, yung kanilang psychological aspect ng life. So that they may see and look at the cross, because that cross, that old rugged cross, Panginoon, ang hindi lang nag-save sa amin, kundi nagpagaling ng aming mga karamdaman. Salamat. Salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tama na. Akala nyo ako lang may 1,000, pati kayo mamaya, iisa-isay po yung singinit. Okay-flash mo yung title ng ating pag-aaral. God is there in every season of life. Do you believe that? Naniniwala po kayo sa statement na yan? Alam mo, madali tayong madismaya, ma-frustrate. And madalas din na-frustrate tayo sa God na kapag yung naharap tayo sa mga mahihirap na panahon ng buhay. Kasi nagmamadali tayo, gusto natin makalumpas agad doon sa problema. Nagmamadali tayo, gusto natin unahan, Panginoon, ayoko na rito, Panginoon, please. Para bang yung na madalas, ewan ko, hindi mo man literal na sinasabi o ginagawa na hiningi sa Panginoon, Lord, give me patience and I want it now. Eh talagang, kailangan ikaw mismo pagpasensyahan. Mabuti na lang ang Panginoon ay patient sa atin. Sabihin mo nga yung katabi mo, buti na lang patient ang Lord sa iyo. Sa akin din, dami mo yung sarili mo. Di ba? Kasi alam niyo po, kung hindi patient ang God sa atin, every one of us has already been nandun na, nasa coffin na. 6 feet below the ground. May nangingiti sa inyo na alam niya yun kung bakit eh. Oo nga, no? Di ba? Yan nga, no? Daming events sa life ko, binamadali ko si God. At naiisip po natin, madali tayo makapag-isip o nakapag-iisip na ang panahong ito ay magtatagal at kung minsan yung panahon ng paghihirap, sakit, ano pa mga yung para bang you have been stuck in there by accident. Ayaw mo, pero na-stuck ka. Alam niyo po, kapag maharap tayo sa anumang panahon sa buhay, napakalaga na yung kaisipan natin. Tandaan niyo po ito and please do not forget this. Napakalaga na yung
ating kaisipan ay nakabatay, nakasalig sa Word ni God. Ano po? Ng ating pananaw, yung isip natin, nakabatay doon sa mga pangako, written words of God. Bakit? Kasi pagka hindi po ganon, aayaw ka. O baka umayaw yung utak mo. Ano yung gusto mo? Mayaw ka yung utak mo? Either. Diba? Ayaw mo, either. Aayaw mo. Ganito po yung sabi ni Charles Swindoll. Theologian po siya, pastor siya. Sabi niya, when you accept the fact that sometimes seasons are dry and times are hard and that God is in control of both, yung paghihirap man at yung lahat ng nangyayari, you will discover a sense of divine grace, refuge, or divine refuge, because the hope na then is in God and not in yourself. Right? Yung pag-asa mo wala sa iyo kahit gano'n kang kalakas. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Alam niyo po, sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. And He wants your heart to be changed. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi niya binabago yung sitwasyon, pero yung yung heart mo, binabago. Alam niyo yung meron kang kagalit o merong taong galit sa iyo. Everyday, kaya wala kang ginagawang masama, mabuti ka ba yan? Wala kang ginagawang masama. Pero, kung makikita ka, nagagalit sa iyo, hindi mo malaman. Na, to the point na habang nagtatagal, naapektuhan ka na rin, nagagalit ka na rin. Di ba? Tapos sabi mo, Panginoon, pwede po ba baguhin mo siya? How many of us has made that prayer? Huwag nyo na po itaas yung kamay nyo. Sigurado marami sa atin ang gano'n. And if not, marami, baka lahat tayo. Di ba? Pero alam niyo po, hindi gano'n ang nais ng God. He wants your heart to be changed. Because when your heart change, when you change, na people around you, makikita mo bago lahat. Magbabago lahat. Bakit? Because beauty is in the eye of the beholder. Sabi ng Chinese proverb. Di ba? Kahit hindi maganda nakikita mo pag yung pananaw mo, yung puso mo, bago yun, maganda yun. Kaya sabihan mo yung katabi mo, maganda ka talaga ngayon. Bukas. Hanggang sa kinabukasan. Di ba? Kasi ikaw ang nagbabago, hindi yung nakikita mo. Kasi yung bulaklak, buko ka ngayon. Bukas matalino na. Ay, hindi mali. Yung bulaklak, buko ka, kinahapunan malalanda, susunugin, pumapangit, di ba? Di ba? Pero yung pananaw mo, maganda pa rin ang bulaklak. Yung akin pong hardin ay lagi, ngayon po ang ginagawa ko ay pinag-iilaw ko. Iniilawan ko. Alam niyo po kung bakit? Nakadarama po ako ng serenity kapag ako nakakita ng magandang garden. Noong una, hindi ko ma-appreciate yung mga halaman na walang bulaklak. Gusto ko kasi sa halaman, lahat bumubulaklak. Eh, hindi mo pala pwedeng sabihin yung bumulaklak ka. Eh, hindi nga ako taga-bulaklak eh. Taga-daon lang ako eh. Eh, di ba? Hindi mo pwede sabihin ganun. Pero alam mo po, kapag tinignan mo siya as yung pananaw mo nagbago, kahit kahit hindi maganda yan, gaganda. Kaya pag tumingin po kayo sa salamin, anumang itsura, sabi mo, ang ganda ko, ang pogi ko. At walang pwedeng magsabi, sinungaling ka. Bakit po?
sasabihin ko sa iyo, ako mismo magsasabi sa iyo, pag sinabihan ka, sabihan mo, hindi sinungaling ang Diyos ko. I am fearfully and wonderfully made. And I am made in the image of God. Pangit ba si God? May kanya-kanyang panahon at paraan ng lahat ng bagay, ngunit di natin ito ganap na nalalaman o nauunawaan. Kaya nga sabi natin, panahon lang yan. Alam niyo, iniisip ko talaga mula pa nung kahapon na iklian yung ano. Actually, 5 pages ito. Iklian yung mensahe, pero parang sabi ni Lord, may pagkain naman kayo dyan. Habang ano po, pwede kayong kumain. Pagka inabot ako na alas 12 dito. Dahil ako, hindi ako magugutom, sigurado. Tinitiyak ko po, may tubig ako rito. Sa loob-loob ko ihatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itirakda siyang panahon sa lahat ng bagay. Okay? Ang ibig sabihin lamang po niyan na may panahon ng pag-iyak. May panahon ng kasiyahan. May panahon ng pagtatagumpay, minsan mabibigo ka. Diba? May panahon, kagaya nga po ng gulong, ang sabi ng iba, ang buhay ay parang gulong. Umiikot lang. Tapos sabi, merong isang pilosopo nagsabi, ba't po yung gulong namin flat? Lagi po nasa ilalim. Kawawa ka naman. Paggawa mo, yung light mo pagkaganoon, paggawa mo sa Lord. Di ba? Paggawa mo. Dapat nating tandaan na may iba't ibang kapanahunan sa ating buhay at kaya natin na gawin ng Diyos na ang nais niyang mangyari sa ating buhay sa bawat kapanahunan. Ito po yung ating pag-usapan ngayon. Tingnan niyo po, 5 bagay. I hope I would be able to finish this. God is sovereign over our steps. God is with us in every season of our life. And time is in God's hand. Anong dapat kong maunawaan o maalala when seasons change, and though the season change, His love remains. Isang mabilis lang po, God is sovereign. Ganito lang po ibig sabihin niya, ginagawa ng Panginoon ang anumang maibigan niya. Period. Kaya pagka ginawa ng Panginoon sa iyo, pinadaan ka sa problema ngayon, yung hindi mo sukat akalain, daraanan mo. Huwag ka magtaka. Huwag ka magtaka. Tanong mo lang si God, ano po ang gusto mong gawin ko? Nanahan niyo ba? Huwag mong tatanungin si God, bakit? Bakit? Mas matalino ka ba si God? Siya ang makapangyayari sa lahat. Sovereignty means God is in control of everything. He is sovereign. And kapag pinaintulutan niya na magkasakit ka, yumaman ka, sino may gusto? Dalawa, tatlo. Hindi narinig. Sino gusto maganda lagi? Uy, dumami. Sino gusto magka-1,000 ngayon? Wala na. Nagduda eh. Pero ang gatang gagawa noon sa life natin. Di ba? Ang God, hindi lamang niya alam ang mga mabibigat o mahihirap na nagaganap sa ating mga buhay. Pinahihintulutan niya ito para sa kanyang kaluwalhatian at para tumatag ka. Tandaan niyo po yun, ha? Tandaan niyo po yun. God allows everything to happen in our life for His glory. Kaya kung umiyak ka kanina, kagaya ko, umiyak ako kanina, dadapa ka, wag sana ngayon. May sakit ka, tagtagumpay ka, anumang bagay, dinagdagan ng Panginoon yung alam niyo po ba, it is possible na yung bank account mo magkaroon ng laman kahit walang nagpapadala. Sa
So, paano po mangyayari yun? Ginanakaw po ba ako? Meron po bang magkakamali? Yung asawa ko, yung bank account niya, isang araw ang laman lang talaga nun, 100 hundreds na lang Pag gano'n niya nung ATM, nag-check 6,000 plus yung laman Hindi nagpadala yung kapatid niya. Nagpapadala yung kapatid niya, remittance, para pambayad ng mga kailangan niyang bayaran dito. Parang hindi kayo makapaniwala. Wala naganap. Kanino mo ibibigay? Santa Claus? Hindi. It is a blessing from God. Parang hindi kayo natutuwa doon. It is a blessing from God! Amen! And He knows it because of His sovereignty. Kailangan namin yung na yun nung time na yun Nag-check lang naman. Alam niyo kung minsan, check mo nga yung ATM ko. Nung isang araw ba yun, kahapon, anak, kailan ako nagpa-check sa'yo? Anak, pag-check mo nga yung ATM ko. Sabi niya, Daddy, I love you, 143 laman. Alam niyo na. Yun po yung gamit ko sa SS Admittance. Psalm 135 verse 6, ang anumang hanggandiya sa langit man, lupa, kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Ayan sa English, sabi, whatever the Lord pleases, He does. Kaya kung gusto kanyang paiyakin ngayon, patatawanin kanya, paiyakin kanya for His glory. For His glory. Lahat ng nangyayari, mangyayari. Yung mangyayari pa lang lahat, ang God ang nagtatakda. And nothing, absolutely nothing slips out of God's attention and sovereign control. Alam niya yung nangyayari sa iyo. Ano nararamdaman mo ngayon? Alam niyo yun. Isaiah 46:10, sa simula pa ay inulaan ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko itiyak na mangyayari. Balak ng Panginoon, pagpalain ka, tiyak mangyayari yun. Amen. At gagawin ko, sabi ng Panginoon, ang lahat ng gusto kong gawin. Wala kayong magagawa doon. Kung gusto kong pagpalain ang aking anak na si JC, tama ba? No. Dahil sa kanyang pagsunod, wala kayong magagawa. Magtaka kayo kung gusto nyo. Yan. Gagawin ng Panginoon yun. Bakit? He is sovereign. Kaya nga po mga kapatid, kung ikaw man ngayon ay dumaranas sa paghihirap, sakit, o ano pa man, tandaan mo, dumaraan ka lang dyan. Sabihin nyo nga sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, dumaraan lang ako dito. At pag sinabing dumaraan, hindi ka naglalagi doon. Yan. Hindi ka naglalagi. Huwag ka magmuryot. Hindi bagay. Hindi bagay sa anak ng Diyos ang pumapangit dahil may problema. Hindi bagay sa anak ng Diyos ang mamalagi na nag-iisip kung anong gagawin niya dahil may problema siya. Bakit? Mayroong Diyos sa sovereign. Pangalawa, God is with us in every season of our life. Nagmamadali na ako. God is perfectly holy. That He is completely removed from what we are. Kung ano tayo, removed siya doon. Holy siya, completely holy siya. Ngunit sa kanyang kabanalan, perfect din po ang kanyang pag-ibig. Iniibig kanya ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Sorry, itong tsura na to. Opo. Gwaping siya nung 1990s, ay nung 1900s. Ito po yun. Wala sasamahan niya tayo maging sa kadiliman, sa liwanag. Tandaan nyo, ito po sabihin ko sa inyo, totoo ito. Na mas dapat mong maramdaman ang pagsama ng Panginoon kapag parang madilim ang kapaligiran.
Tandaan niyo po yan. Sana sabi ni David, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." In every season ng life mo, God is with you. Hindi ka nag-iisa kahit binasid ka ng nililigawan mo. Vince. Hindi ka nag-iisa kahit ang laman ng bulsa mo 1, 4, 3 na lang. O ng bangko mo. Isaiah 43:15-16, "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos sa Baal, Hari ng Israel, at sa iyo'y lumalang." Gumawa sa iyo. Ang Diyos ang gumawa sa iyo. Bumuhay sa iyo. Sabi niya gano'n, iyan ang sinasabi ni Yahweh na siya gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Wow! Anong dagat ang pinakamalalim? Saan matatagpuan ang pinakamalalim na lugar ng dagat? Ha? Tama yun, sa Pilipinas. Nandito sa Philippine Deep, sa may Bohol, if I'm not mistaken. Kahit doon, sabi ng Panginoon, "Gagawa ako ng daan sa gitna ng dagat." Hindi mo kailangan ng aeroplano, ng barko, ng bangka, speedboat, o ano pa man. Gagawa nga ang Diyos ang daan sa gitna ng dagat. Kaya nga sa gitna ng problema mo, gagawa ng daan ng Diyos. Naalala niyo po ba yung after na ang Panginoon ay magpakain ng 5,000 katao, sabi niya, tumawid tayo sa kabilang pampang. Sabi ng Panginoon. Pero daya ng Panginoon, ano? Sabi niya, tumawid tayo pero mauna na kayo. Akit lang. Hindi niyo po ba napansin yun? Nagpaiwan siya, pinawin niya yung mga tao, umakyat siya ng bundok, nag-pray. At pagkatapos mag-aalas 12 nung bumaba para sundan yung mga apostol na nung time na row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily the boat is sinking. Di ba? Tapos nakakita sila naglalakad, naglalakad doon sa ibabaw ng kanilang kinatakutan at pag hinala ako sa Jesus, huwag kayo makatakot. Tingnan niyo po yung John 6:21. Buksan niyo po yung mga Bible niyo. Tingnan niyo po yung John 6:21. Hindi nila kasama ang Panginoon nung naglalakbay sila, nakita nila ang Panginoon sa gitna ng dagat ng unos. Nung makita nila, sabi nilang gano'n, "Panginoon, sumakay ka, samahan mo kami." Ano nangyari? Pagsakay ng Panginoon, sumagsay yung bangka kung saan sila patungo. Tapos ang mensahe. Hindi ba? Ay, kuminsan tayo, nagugulat. Tanggal. Napalakas yata yung palo ko. Yan. Kuminsan tayo, nagtatanong sa Panginoon, paano ako makalalabas dito? Nako kapatid, hindi ka makalalabas hanggat sarado yung piitan. Hayaan mo ang Panginoon na magtanggal yung lock na yun. Hayaan mo ang Panginoon na maglabas sa'yo sa piitan. Di ba? For this is God, our God forever and ever. He will be our guide even to death. Hanggang sa kamatayan, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Sino may gusto nang pumunta doon? Wala. Bakit? Behold, God is my helper. Yan. The Lord is with those who uphold my life. Alam niyo po, araw-araw iniingatan ka ng Panginoon. 2 taon na ang COVID-19. Buhay ka pa. Bakit? Kasama mo ang Panginoon, iniingatan ka, huwag kang matakot sa loob ng church. Ganun lang po ibig sabihin nun.
Minsan, kinatatakutan pa natin yung loob ng church eh. Mas gusto pa natin yung pumunta kung saan-saan. Huwag po. Please. Time is in God's hand. It is in His hand. Alam niyo po, hindi ba pagka nagtatayo tayo ng mga bahay, lalo't matataas, ang naghahanap tayo ng matigas sa pundasyon. Tama? Yung rocky foundation. But you know what? You know what? Ha? Bago ko discuss po yung time is in His hand, I found out, nakalimutan ko yung verse sa Psalms, nang sabi doon, that the earth is founded on waters. Kaya huwag kayong magtaka kung umulan, bumaha. Bakit? Ang earth founded in the waters. Yung nasa ilalim po niya, tinatapakan natin na yan, tubig. At kapag umiikot yung mundo, ano ba, bilog o kwadrado? Saan kayo nakakita ng kwadrado na umiikot ng malumanay? Ay, ng bilog. Di ba? Ang pagka kwadrado yung ano, yung mundo, taon-taon siguro, bang! Gumaganong tayo, hindi. Pero malumanay, nag-iikot ang mundo at hindi tayo natatabunan kung ano yung nasa taas. Have you not wonder that yung ganung ano, kalagayan, di ba kayo nagtataka roon? Tapos binabadali natin si God. Time is in His hands. Madalas napo-frustrate po tayo sa God kasi hindi nangyayari yung gusto natin mangyari. O ano siya, yung inaasahan natin na mangyari, hindi nangyayari. Yan. Ganito, yung estudyante. Gawin natin halimbawa yung estudyante. Sino mga estudyante rito? Pakitaas sa kami. Ibang estudyante yan eh. Diba? Di ba, nagre-review kayo pag may exam? Ano yung pastor? Pagka-review. Nagre-review, di ba? Talagang sub-sub ka, tapos sabi, sub-sub ka sa review. Nagsusunog ka ng kilay. Kaya yung kilay mo, peke. Na? Ay, may tatawa sa likod. Susunog yung kilay. Tapos, pagdating ng result ng exam, 50. Tatawag kay sir, kay ma'am. Ito, po, tama mo masagot ko. Pag hindi ko, dumating sa'yo. Di ba? Nung ako po ay nag-aaral, ulitin ko, ewan ko, talagang alam ko na iiyak ko pagka yung naalala ko po. Kaya ako, kung narinig na nyo ng lahat. Pero para doon sa hindi pa nakarinig, nag-aaral ako sa Bible School noon. I was graduating na ako. And president ako ng graduating class and running for honors. No? Finals namin sa isang subject. Nag-review talaga ako. Alam, yung may bahay ko, alam mo, pagka yung nag-aaral ako yun. Uwi ako, galing sa school, pagdating ko sa bahay, alas 2 ang madaling araw, tapos magre-review pa ako kasi kinabukasan may exam. At ang review noon, walang Google. Google ka ng oras mo sa gabi. Ganyan ang mata mo. Walang Google. Ha? Ganoon talaga. Tapos sabi ko, final exam, major subject. Sabi ko, kahit anong gawing tanong ni sir, ano ba yun? Enumeration. Essay, gusto ko yung essay ko na, identification, blah, 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 true or false. No, kaya ko sagutin yan. Ito na. Time yung subject namin na yun, exam. Pumasok si sir, walang dala. Kahit kahit ballpen, wala talaga. Kahit kwaderno, alam niyo yung kwaderno? Notebook. Ha? Wala, kahit Sabi niya gano'n, okay, let's pray. Pray daw. O di pray. Tapos ginawa yung show. Sabi niya gano'n, ganito Take out your papers and ball pens.
take out also your Bible, open Bible. Wow! Sabi ko. Kasi ano to eh, yung alam niyo po, doctrine class. Alam niyo yung alam niyo kung anong doctrine? Doctrine of salvation. Sumulat sa blackboard. Isang question lang. Ang sagot, 13. Ha? Sabi ko na agad ganun. Blackout talaga. Black na nga yung kulay ko, blackout pa eh. Pati utak ko. Totoo po yun. Alam niyo, sabi ko, sana yung mata ni Superman mapasa akin. Oo po, talaga totoo yun. Kung noon hindi pa uso yung ano ba daw, social distancing. Eh, may social distancing kami noon. 1 feet apart. Yung mata ko, totoo, talaga, umiikot ng gano'n. Hindi ko pwedeng tumingin sa likod, huli-huli. Pero alam mo po, gently God told me, oy, yabang, tumigil ka. Yeah, I heard it. Tumigil ka, hindi mo kaya. And so, sabi ko, sorry. Talaga, I repented that day. Alam niyo po, yung binubuksan kong Bible, doon nag-pray ako, nandun na pala yung mga sagot o doon sa pahina kung saan buklat yung Bible ko. Pagkano ko pong gano'n, pagkatapos ko mag-repent, pagkatapos humingi ng tawad sa Panginoon, sulat! Mabilis! Una pa akong nag-submit ang aking paper. God has been so good. Kasi alam niya yung simula hanggang wakas. Alam niya, yayabang ako simula, kaya hindi niya pinagwakas yung yabang ko. O pinarating hanggang sa dulo. Inapos agad niya. And thank God, graduate ako ng cum laude. Palakpakan niyo po ang Panginoon, mas malakas pa ako. Alam ng Diyos kung anong mabuti para sa iyo sa tamang kapanahunan, sa bawat kapanahunan. Alam niyo po, di ba yung caterpillar? Yung paru-paro, pag nasa kukun lumalabas, anong nangyayari? Hirap na hirap siya. Pero hindi mo siya pwedeng tulungan, tanggalin mo yung balat ng kukun na yun at pagkatapos, paliparin mo yung paru-paro. Alam niyo, hindi siya makalilipad. Mawawalan siya ng lakas. Alam nyo, gano'n nangyayari sa atin kapag may problema tayo. Gusto natin kung mawala na tayo sa problema, pero sabi ng Panginoon, hintayin mo ako, palalakasin kita riyan! Palalakasin kita riyan! Amen. Time is in God's hand. Huwag mo madaliin ng Panginoon. Sige, bibigyan ka niya ng pangit. Pangit na kinabukasan, pangit na oras, pangit na trabaho, lahat pangit. Ano, gusto mo? Kita nyo? Ayaw nyo? Yeah. Kung minsan po, ganyan ang buhay natin. May mga pagkakataon, gusto natin makalpas sa hirap, pero sinasabi sa atin ng Panginoon, wait lang na. Wait lang. Hinay-hinay lang. Ano sabi ng Panginoon? Narito ako para sa iyo. Narito ako para sa iyo. Hindi kita iiwan. Control ko yung oras. Yun ang nangyayari sa iyo. Psalm 31:15, my time is in your hand. Sabi ni David. Yung panahon ko, kontrolado ng Panginoon. Ecclesiastes 8:7, 6 and 7, may kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito ganap na nalalaman. Walang makapagsasabi kung ano maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. We can only assume. Pwede lang tayong maging asumero, asumera. Yayaman ako. Assumption. Hindi. Biblical base. Meron. Maghihirap ako. Hindi rin. Ayaw ng Panginoon. May panahon na iiyak ka. Kagaya kanina nung magsimula ako.
Pero may panahon na tatawa ka. Ha? Yeah? Nangyari na po ba sa inyo, umiyak kayo, tumatawa kayo? Nagsabay? Nanood kami kagabi ng Bigay Kalabaw. Yung vlog na Bigay Kalabaw. Pambira sa tuwa yung binigyan ng kalabaw. No? Talagang tumawan to. Alam nyo kung ilang views yun? 55 million views. May panahon na mahihirapan ka, pero may panahon din at malapit na makararanas ka ng kaginawaan. Sige. Yung dalawa na yun, makararanas ang kaginawaan. Ewan ko yung iba. May panahon na masasangin ang laman ng iyong kaban. Ngunit darating yung panahon na aapaw ang iyong kaban at ang iyong banga. Yan, dumami na. Gusto pa rin maapaw. Alam niyo po, pagka umaapaw na gano'n, yung lahat na bumabagsak, hindi para sa iyo yun. Tandaan niyo yan, ha? Hindi para sa iyo yun. Pag umapaw, hindi para sa iyo yun. Para sa iba yun. Lahat ng overflow, hindi para sa iyo. Kaya huwag mong ganyan, huwag mong pupulutin. Four, what to remember when seasons change. Ito po, mahalaga po ito. Sa pagpapalit ng panahon at napapalibutan tayo ng kaguluhan, kailangan nating magpakatatag sa salita ng God. We need the Word of God. We need the Word of God. Kailangan mo. Sabihan mo nga yung katabi mo, kailangan mo ng salita ng Panginoon. Sabihan mo rin sarili mo, syempre. Kailangan ko talaga ito! Nagpapayag ang Diyos ang bahagi ng kanyang sarili sa atin para higit natin siyang makilala. Niwala po ba kayong tapat ng Diyos? Salamat sa 10. Tinutupad niya ang lahat ng kanyang mga pangako. Ang tanong ito ha, meron bang pangako ang Panginoon na narinig mo na para sa iyo? Uy, meron. Huwag ka mag-alala, isang araw tutuparin yung Panginoon. Lagi niya tayong sinasamahan at hindi niya tayo iniiwan. Siya ang ating angkla, ang angkla ng ating buhay. Gaano po kahalaga ang angkla sa isang barko? Ito nasa kanyang barko ito. At nag-aral doon sa barkuhan dito sa Gaano kahalaga, Brother Reggie? Di ba ang angkla, kahit napakaliit na bahagi, pag inilubog mo doon sa kaya nga yung pong barko, pag iyan po ay dadaong, naghahanap yan, ang hinahanap niyan yung buhangin ng ilalim. Tama? Bakit? Yung angkla kasi doon ibabagsak. Pagbagsak ng angkla doon, babaon yun. Babaon, at pagbaon nun, kahit bumagyo ka, kahit umalong ka ng hindi mo maalis yung barko roon. Ganun po, katibay yun. Kaya pag ang Panginoon, ang angkla ng buhay mo, kahit anong problema, hindi ka ibabagsak niyan. Hindi ka ibabagsak niyan. Hindi ka kaya. Bakit? May lika ng langit at lupa, may lika ng lahat. Di ba? Yung may control ng lahat, yun ang iyong angkla. Paano ka matitinag doon? Kaya po, sabihin nyo sarili nyo, kung meron ka mang problema ngayon, ang Diyos ang angkla ng aking buhay. Sige, salamat ulit sa 10. Alam niyo po ang totoo, hindi siya nagbabago. Binabago niya tayo para sa ating kabubuti. Tama? Niwala kayo doon? Ang totoo, madalas hindi niya binabago ang iyong sitwasyon, kundi ang iyong pananaw, ang iyong character. Tingnan niyo po, bigyan kayo ng halimbawa. Huwag po kayo magagalit sa akin o sasamaan doon niyo sa akin. Dahil po sa pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay, patay na binabati pa natin. Happy birthday, happy anniversary in heaven. Alam niyo, sinasaktan niyo lang yung sarili niyo. Because you are trying to reminisce with English yun. Gusto mong panumbalikin yung muling ibalik ang ating. Diba?
Sino ang nasasaktan? Ikaw, umiyak ka. Bakit ako? Nagkadapat ako eh. Sige, sumunod ka. Di ba? Talo ka. Alam mo bakit? Kawawa ka. Alam mo bakit? In heaven, there is no more tears, no more crying, no more problem. Hindi mo na rin kailangan ng bigas, hindi mo kailangan ng lechon belly, hindi mo kailangan ng lahat para mabusog ka, mabuhay ka. You're in heaven. Pero ikaw na narito pa sa lupa, bibilhin mo lahat yun. Kung minsan, bibilhin pa yung kaligayahan mo eh. Matawa ka lang, babayad ka ng clown. Di ba alam mo kayo doon? Alam niyo sa US, may mga tao bumabayad ng mga tao para patawanin lang sila. Hindi ko alam kung sa Pilipinas nangyayari yan, ginagawa yan. Na, tatawag yun. Kailangan ko na magpapatawa sa akin at pag hindi siya natawa, babawiin yung bayad. My goodness. Totoo po yun. Na? God owns and controls everything. Psalm 95:4, nasa kanyang palad ang buong daigdig. No? Pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. God is our solid anchor. Hebrews 6:19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. God and only God knows what is and what way. Tandaan niyo po yan, ha? Isaiah 43:9, ano sabi Kuya Vince, tawagin ang mga bansa para humanap sa paglilitis. Sino ang kanilang Diyos? Sino sa kanilang Diyos ang makahuhula sa mangyayari? Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Meron ba? Wala. Bayaan silang maghanap ng mga saksi para patunayan na ang kanilang sinasabi. No? At palitawin sila ay tama. Wala. Lastly, God doesn't change. Psalm 90 verse 2, wala pa ang mga bundok. Tingnan niyo po ito, ha? Hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nilikha itong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Ano po, alam niyo, nahihiwagaan ako. Bakit kinumpara, no? Ginamit yung bundok sa talatang ito. Saka yung daigdig, bakit? Alam niyo po kung bakit? Ito po yung isang dahilan yan. Wala pa talaga yung mga iyon. No? At iyon ang mga ito, yung mga nakikita natin sa daigdig na ito, parang napakatitibay, hindi mag-iba. May kanta nga eh. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Ang dami ko nung nakitang bundok na pinatag mo. Di ba? Pero ang Panginoon ang lumikha noon kasi siya yung Diyos doon. Tignan niyo po bago pa magkabundok na ginigiba natin, Diyos na siya. No. Ano ngayon ang dapat mong isipin? Ay, sa Kanya ko. My time is in His hand. And though the season change, His love remains. Sana all. Yeah? Napapasana all time. Pag-ibig ng Diyos ay bahagi ng Kanyang katangian. Tandaan niyo po yan. Bahagi ng karakter ng God ang pag-ibig. Sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Kahit ano mangyari. Yeah? Pumangit man ako. Parang ayaw yun sumunod sa akin. Ha? Hindi mangyayari? Tingnan nyo. Sa dulo itong statement ko, mangyayari yun. Sige, sumabay po kayo. Pumangit man ako. Pag namatay ako, alikabok ako. Pero kasama pa rin ako ng God. Diba? Saan kayo nakakita ng alikabok na maganda? Tinatapon nyo nga eh. Pero though the season changes, love remains. Yeah, that's the greatest thing that you
you can know. Hindi rin ito nagtatangi, hindi pumapalya, it never falters. Diba? Hindi siya yung kachug. Hindi ganoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan tulad niya. Yeah? Dalisay ang kanyang pag-ibig sa atin, buong buo, walang halong pag-iimbot. It is perfectly perfect. Na? Lamentations 3:22-23, malapit na ako matapos. At babaday, wala po kasi ako brilo. Hindi ko alam kung ano oras na. Sabihan niyo nga ako, ha? Ha? 11:30. Sige, give me another 5 minutes. Hopefully matapos ito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng, tingnan niyo po, bukang liwaya. Kasi ito yung liwayay. Tama ba dyan? Liwayay? Oh. Kaya kayo hindi yung binasa ko, liwayay. Liwayway. Ay, pero tingnan niyo po, wonder of wonders. Tingnan niyo. Hindi naman araw-araw sumisikat ang araw, di ba? Nakita natin. Pero bakit ikinumpara sa bukang liwayway? Yung pag-ibig ng God. Ito po yun, ito po yun. Na pagtulog mo sa gabi, o pagising mo sa umaga, ang tawag po doon bukang liwayway. Kahit sumikat ang araw o hindi. Anong ibig sabihin nun? Bagong pag-asa, bagong pagkakataon, bagong lakas, bago lahat! Amen. Diba? Kaya kung hinahabol ka ni Bombay, kinabukasan, ikaw na ang hahabol kay Bombay at babayaran mo siya. Nangingit is JC. May Bombay bang mahabol sa'yo? Bombay po na maganda. Hindi may hawak na talaan, bindi-bindi. Hindi kailangan maging kaibig-ibig ka para kaibigin ng Diyos. Dami yan. Ha? Kahit anong yung tsura, matsura ka man, meron po ba dito Kapampangan? Na matsura ka man, tandaan niya, kahit gaano kagaspang ang iyong pagkatao, kahit sino ka pa. Sabi nga ni Sharon Ganeta, maging sino ka man, iniibig ka ng Diyos. Maging ano ka pa man, ha? Psalm 36:5-7, ang wagas sa pag-ibig mo, O Yahweh, walang hanggan, ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Wow! Sino po nakaabot na sa kalangitan? Wala pa. O sino may gusto na? Huwag muna ngayon. Na? Pasasaganahin ka pa ng Panginoon. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid hatol mo'y sinlalim ng karagatan ng lahat ng tao at hayop na nilalang. Sa tuwin ay, tandaan niyo po, inukop at ng mapagpala mong kamay. O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, precious, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Tanong po, ulit, mahilig ako magtanong, may pakpak ba ang Panginoon? Sabi doon sa Isaias yung malabay na pakpak ng Panginoon, nag-iingat sa'yo. Alam niyo po, ang ibig lamang sabihin nun, yung malabay na pag-ibig ng Panginoon, iniingatan ka, binibigyan ka ng lakas. Wala yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Walang hanggan. Bunga nito, tayo kinukupkop at kinakalingan niya sa tuwina. 1 John 3:1. Isipin mo gano'ng kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sige, isipin mo ngayon. Kahit yung anak niya, bugtong na niyang anak, binigay niya para sa iyo. Yung pa kayang kailangan mo, hindi niya kayang ibigay sa iyo. Hindi niya ibibigay sa iyo. Yung pa kayang dream mo, yung pa kayang pangarap mo, hindi niya ito pa rin. Jeremiah 31:3, napakita ako sa kanila mula sa malayo or from of old. Sa simula pa'y inibig ko na sila, patuloy kong pinagmamalasakit. Alam niyo po, walang panahon, walang kalagayan sa buhay mo na sukat upang hindi ka maabot ang pag-ibig ng Diyos. Umulan, umaraw, bumagyo, bumaha, lumindol, magka-tsunami, magkagulo man ang mundo. Daroon at nariyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. At nagmamalasakit para sa iyo. Lumapit ka man sa Panginoon, magpakalayo-layo ka sa Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay laging laan sa iyo.
Eh bakit pa ako lalayo? Diba? Lalapit na lang ako. Paano, alam niyo po paano ko napatunayan ito? Tingnan niyo po yung sabi doon sa talata. From of old. Anong ibig sabihin niyan? Hindi ka pa pinanganganak. Mahal ka na ng Panginoon. Di ba alam yun? Hindi ka pa tao. Sabi nga nung anak ko, dati, nasaan ako nung hindi pa ako sinisilang. Nandito pa lang sa Panginoon. Iniisip ka pa lang. Di ba? Mahal ka na niya. Hindi ka pa sinisilang, hindi ka pa tao, wala ka pang buto, wala ka pang laman, hindi bigyan na ng Panginoon. Eh di lalo na ngayon. Di ba? Anong katibayan? Psalm 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting and everlasting, you are God. You are God, and we lift you up. Keep praising. Ano ba yung sabihin? Oh, sige na, kayo na. Keep singing. Oh! Sumisigaw pa na ganun. You are forever. Ano yung kasunod? Lord, oh, you sabi ko, meron ako dito ng tape recorder. Conclusion. Let me conclude in this. Mabuti ang Diyos. Tama? He cares for you. Kahit ang panahon ito sa iyong buhay ay mahirap, maingat niyang pinili kung anumang panahon ang iyong nararanasan ngayon. Saan ka man naroon ngayon. Tandaan mo ito maingat na pinili ng Diyos na sa panahon ito ka padaanin sa dinadaanan. Maingat. Bakit? Alam niya masasaktan ka. Pero dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo, pinintulutan niya dumaan ka ron. Dadaan ka lang. Huwag kang mamalagi. No? Kasiyahan, kalungkutan, kawalan, kakulangan, ano man yan, magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi dahil, tandaan niyo po ito, hindi dahil pinarurusahan ka niya, kaya kanyang pinararandor, kundi dahil iniibig ka niya at nais niyang ikaw ay tumibay. Kaya nga, God is safe to trust. Ha? God is safe to trust. Philippians 2:13, matatapos po ako sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagdarasa at kakayang may sagawa ang kanyang kalooban. God? Life. Tandaan niyo po ito. Life without God is meaningless. As we cannot live without water. Alam niyo po ba yan? Pwede kong hindi kumain, pero hindi ako pwedeng hindi uminom. Kaya po, pati inom kayo. Pero hindi po kayo pwedeng mabuhay na walang tubig. Kagaya din naman, life without God is meaningless. Walang kahulugan. Why? Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa na piliin ang pinakamabuti pa sa ating buhay. Siya rin ang nagbibigay o nagpapaganap ng ating mga pangarap. Alam niyo po, sasabihin ko ito sa inyo. Sabihin ko ito sa inyo. Ito ay totoo. Nangangarap pa rin po akong guminawa. Not for myself. Hindi para sa akin. Hindi para sa aking may bahay. Para sa aking anak. Para sa aking mga mahal sa buhay. At para sa iglesia ng Diyos. At sa inyong lahat. I'm still dreaming. Patuloy akong nangangarap. At alam ko one day, because God is good, because God loves me so much and loves us so much, tutuparin niya yung aking pangarap. 1 John 4:9, iniyak ang kanyang pag-ibig sa atin, nang suruhin niya ang kanyang upang nanak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tandaan niyo po ito, then, as life without God is meaningless, life without God is not life really. Life
without God is really not life. Bakit? We only find the meaning of life with Him. Nothing more, nothing less. Life apart from God is not life. It is hell. Again, life apart from God is not life. It is hell. It is death. So, alin pipiliin mo? Sa season ng life natin po, mga kapatid, even in this season, whatever season you are in, you may be in the season of rejoicing kasi Pasko na, tumanggap ka ng bonus, o kasi may darating mga biyaya, or you are in the season na ikaw ay nahihirapan, napakalalim na ng iyong pinasasadlakan. Tandaan dito, God loves you. God loves you. He cares for you. From the rising, the sun, till the setting down of the same, until the next morning when the sun rises. And when it, again, I know His love never will never fail. Loves you. Loves you. Never change. In every season of change, God is there. In every dark valley ng life natin, even mountains to climb, God is with you. He is there. He will not fail you. He will always be with you. In seasons and out of seasons. Can I invite you to please rise up? And whatever season you are in right now, I want you to remember. I want you to remember. Isa lang po. Your God. Your God is the true God. Your God loves you. Shall we pray? Father God, we thank you sa lalim ng iyong pag-ibig sa amin, sa lawak ng iyong pag-ibig sa amin, sa kataasan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Wala kaming sukat, maroroonan na hindi namin mararanasan ang iyong pagsama sa amin. Ikaw yung pumapahid ng luha mula sa aming mga mata. Nagpapalit ng pagkatakot. Nagkaalis at pinapalitan mo ng kapayapaan. Ikaw yung God namin na kahit anong mangyari, hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. Bumagyo man, umaraw, bumaha, you're there. At ikaw yung nagtatawid lagi sa amin sa gitna ng cross. Kaya nga ngayong umaga, Panginoon, tanggapin mo ang pasasalamat ng aming mga puso. At sa salim ng awitin na muli namin awitin, Panginoon, we will remember that you are always reaching for us, that you are always there when we need you. Kahit hindi kami tumawag sa iyo, Panginoon, you are always ready to be with us because you have promised us never to leave us nor forsake us. And that is why we give you all the glory, the honor, the praises, the thanksgiving. Please, thank you. Amen. Amen. Once more, ulitin po natin yung ito.
things we know. The safest place in the world is in the presence of God. Yung po yung sabi ng awitin. Yung sabi ng awitin, I'm reaching for. Shall we sing that song? Yung ano lang. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Because in your presence, there is strength. In your presence, there is blessings. In your presence, there is peace. Thank you, God. We love your presence. We thank you. With the love of God, the blessings and the grace of the Lord Jesus Christ